Pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Trabaho niya ito, pero iba ang dating. At ito ang kailangan ng mga Pilipino. Ito pong si Matibag ay dating kaalyado ng mga Duterte, pero ngayon ay direktor na ng NBI at hindi niya palalampasin ang mga below the belt or pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Well, yung mga ganyang bagay, sasabihin na naman, metaphor or what, but as our mandate, we always mindful of the security of our President at babantayan natin yan at kailangan natin sigurong imbestigahan ng mas maayos para malaman natin kung ano talaga ang intensyon. Sapagkat sa nakikita ko ngayon, parang paulit-ulit nanggagaling sa kanilang pamilya, noon si Vice President Sara, ngayon si Basti naman, ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng Presidente yung binabanggit nila. So, sabi ko nga, palalalimin natin at titingnan natin ito kung anong direksyon ang talagang tinutumbok ng mga pananalita na ganyan. We are reviewing it at tinitingnan natin kung kinakailangan gawin yan. But kung umabot sa ganung sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng subpoena para siya mismo magbigay linaw. Ayun. Well, yung mga ganyang bagay, sasabihin na naman, metaphor or what, but as our mandate, we always mindful of the security of our President at babantayan natin yan at kailangan natin sigurong imbestigahan ng mas maayos para malaman natin kung ano talaga ang intensyon. Sapagkat sa nakikita ko ngayon, parang paulit-ulit nanggagaling sa kanilang pamilya, noon si Vice President Sara, ngayon si Basti naman, ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng Presidente yung binabanggit nila. So, sabi ko nga, palalalimin natin at titingnan natin ito kung malinaw. Malinaw na magkakaroon po ng galawang investigasyon. At yan po ay tama lang. Kailangan yan. Alam po ninyo, sa ibang bansa, dating sinasabi ko na ito, kahit sa ang bansa sa mundo, tanongin nyo yung mga Pilipinong nasa abroad, especially sa North America. Pagka ang pinag-uusapan ay buhay ng Pangulo, buhay ng Chief Executive, ay talagang dapat panagutin ang mga taong nagsasabi ng ang dating ay banta sa buhay ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po ay napakahalagang posisyon. Kaya nga 24/7 binabantayan niya. Alam ba ninyo na ang Presidente, kahit sa pagligo yan, kahit sa pribadong kwarto, kung hindi man sa loob ng kwarto, sa labas ng kwarto o sa pintuan ng kwarto kung saan nandun ang Pangulo, may nakabantay. 24/7. Ganyan pong kahalaga ang buhay ng Pangulo. Binabantayan niya sa lahat ng lugar at pagkakataon. Okay? Dahil mahalaga ang kaligtasan ng Chief Executive. Pagkatapos pagbabantaan ng, sabi nga ni Director Matibag, dati Vice President ang gumawa nito, ngayon naman Mayor, magkapatid sila. Kaya dapat talagang imbestigahan. Yung pagbabantang ginawa ni Sara Duterte, yun ang ground sa kanya doon sa betrayal of public trust. Kaya nga, kasama yan doon sa impeachment complaint. Itong ginawa ni Mayor Basti Duterte, na ang tangi lang daw na kailangan niya ay ulo ng Pangulo. Banta yun. Hindi yun dapat sinasabi ng matinong tao. Pero sa kanilang pamilya, parang normal lang ang ganyang pagbabanta. Dahil alam naman natin, ang dating Pangulong Duterte ay umami na sa public hearing sa Senado na siya ay bastos. Siya talaga ay gano'n ang ugali. Talagang kung anong gustong sabihin, sasabihin. Parang hindi Pangulo noong mga panahon yun. Lalo na ngayon. So namana ng pamilya. At yan ay may pananagutan. Dahil ang banta ay krimen. Ang banta ay labag sa batas. Ang kamalasan itong mga grupong ito, yung director ngayon ng National Bureau of Investigation na dati kanilang kaalyado, kilalang kilala sila, ngayon ang siyang nagpapatupad ng batas bilang director ng NBI. Kaya mananagot kayo. Si Director Matibag ay dating Cabinet Secretary ni Digong Duterte.
dating Secretary General ng PDP Laban o PDP na kailang partido. So talagang tagaloob yan. Bakit nga nangyayari ngayon ganun? Mga insider, mga dating kakampi ni Duterte ang ngayon ang silahong nagsasalita. NBI Director, di ba? Matibag. Si Ramil Madriaga, sa kahit anong pagdideny, yan ay insider. Kaya tagaloob din or dating mga kasamahan ng mga Duterte ang nagsasalita ngayon at magiging problema nila. NBI Director magpapatupad ng batas. Madriaga nagsasabi kung ano ang meron sa mga Duterte. Yan ang nangyayari. Sa bagay, hindi na rin bago ito. Kung yung mga gunita, yung mga vlogger na mga political vlogger na kakampi nila, na mga bumaligtad na ngayon iniwanan na sila, nagising na sila sa katotohanan. Grabe ang mga pagsisisi. Pakinggan nyo yung mga dating kakampi nilang mga vloggers. Antitindi ng mga sinasabi. Ayaw ko ng pangalanan. Antitindi ng sinasabi. Lahat ay pagsisisi. Lahat nagising sila na talagang masama at mali yung kanilang paniniwala nung sila'y kakampi pa ng mga Duterte. Ngayon na sila ay nasa labas na ng bakuran ng mga Duterte, malayang-malaya na silang nakakapagsalita at kung ano ang kailang sinasabi ay kapanipaniwala. Dahil sila ay insider, sila ay galing doon sa kabilang grupo na ngayon ay nagbaligtara na. Pagkatapos, yung iba ay nasa sa gobyerno at nagpapatupad ng batas. Yan po ang nangyayari. So, sinong may kasalanan niya? Hindi ako, hindi ang channel na ito. At yung mga nangyayari niyan ay magandang balita para sa lahat ng Pilipino naghahanap ng katotohanan at katarungan. Lumalabas yung kasabihan, ang illegal ay lalabas at lalabas ang katotohanan. At ang illegal ay hindi magtatagumpay kailanman. Yun. O magagalit na naman ang mga Duterte supporters dyan, pero hindi na ako apektado dyan kasi sanay na tayo dyan. Sila kaya galit kasi ayaw, hindi pabor sa kanila ang topic. Okay? Lagi kong sinasabi yun. Pero pag pinaboran nyo yung mga yan, tuwan-tuwa yung mga yan. Pero pagka nagpaliwanag ka ng totoo, tinatamaan sila, galit na galit sila. Ganun eh. Parang kulto, di ba mga kulto ganun? Pag sinabi ng kailang boss, itong gawin, doon na lang sila maniniwala. Wala nang ibang papaniwalaan. Kahit na illegal, kahit na delikadong buhay, gagawin nila. Kasi yun ang kanilang paniniwala. Pero kahit labag sa batas, gagawin. Yun yung delikado. Okay? So, anyway, yung paninindigan ngayon ng NBI na bagong direktor na si Atty. Matibag, na dati nilang kaalyado, ay tama lang. Iimbestigahan nila at hindi nila palalampasin ang lahat ng klaseng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Kahit sino pa yung mga nagbabantang yan, mananagot na kayo.